Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya't sa puso ko't namin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya't, O Diyos, ika'y aming pupurihin, sa buong mundo'y aming awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa ko, kailangan inahon. Pag-ibig mo alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, ika'y dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Amen. Hallelujah. Sa pong palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. So God be the glory po. Amen. Purihin po ang Diyos. Blessed. Napaka-blessed po natin. Tayo po ay makakapagpuri at nakakasamba sa Panginoon. Bago po ang pangangaral ng salita ng Diyos, gusto po na nating i-welcome muna sina Sister Abigail Celis, Kathleen Ann Celis, at Franny Joy. Pwede po bang tumayo? Sila, yan. Praise God. Kayo po ay welcome, no? Welcome sa ating pagsamba.
ano po, tiga Makangkong po sila. Si Gail, dati po siyang nag-a-attend nung doon pa tayo sa Kapas at dito sa Purokdos. Ano po? Sige. Praise God. Amen. Ayan. Salamat po. Salamat. Welcome po kayo. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Malachi chapter 1, verses 6 to 14. Malachi chapter 1, verses 6 up to 14. Magbabasa po ako sa English, New International Version, Malachi chapter 1, verses 6 up to 14. A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. It is you, priest, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? By offering defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Now plead with God to be gracious to us. With such offerings from your hands, will he accept you? Says the Lord Almighty. Oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light useless fires on my altar. I am not pleased with you, says the Lord Almighty, and I will accept no offering from your hands. My name will be great among the nations, from where the sun rises to where it sets. In every place, incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations, says the Lord Almighty. But you profane it by saying the Lord's table is defiled and its food is contemptible. And you say, what a burden! And you sniff at it contemptuously, says the Lord Almighty. When you bring injured, lame, or diseased animals and offer them as sacrifices, should I accept them from your hands? Says the Lord. Cursed is the cheat who has an acceptable male in his flock and vows to give it, but then sacrifices a blemished animal to the Lord. For I am a great king, says the Lord Almighty, and my name is to be feared among the nations. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na inyo pong ibinigay so that we can worship you and honor you and bring glory to your name. Inihiling namin, O Diyos, na maging bukas ang aming puso at ang aming mga kaisipan para tanggapin ang iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, may pangaral ito ng tama na ayon sa iyong kagustuhan, na ayon sa iyong plano, para ang mensaheng ito ay maibigay sa iyong mga anak, sa bawat isa po sa amin. Inihiling namin ng banal na Espiritu ay kumilos sa aming mga puso at ihanda kami, Panginoon, upang tanggapin kung ano, Panginoon, ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Lord, we honor you. We thank you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Ang libro po ng Malachi ay, yung setting po nito ay pagkatapos po ng ministry ni Haggai at saka ni Zechariah. Kaya mapapansin po ninyo, Haggai, Zechariah, Malachi, ano po, pagkatapos ng ministry nila.
ang period po, nung ito po ay mangyari, ito ay katatapos lang po nila ng exile. Ibig sabihin, nakabalik na sila sa Israel. Sila po ay kinubkob ng Babylon, kung maalala po ninyo, doon po sa libro ni Daniel, makikita natin na sila po ay kinubkob doon ng Babylon. At yung pong templo na itinayo po ni Solomon, sinunog po nila, sinira po ni Nebuchadnezzar. Pero nung matalo po ng Persian Empire, si Nebuchadnezzar, pinabalik sila. Mayroon pong mga tao nagbalik doon, kagaya po ni Nehemiah, ni Haggai, and they have built the temple, second temple. So hindi ito yung itinayo ni Solomon na makikita po natin sa Kings. Bagkus ito po ay nasirang templo at itinayong muli. They were given the chance na magbalik po sa Babylon, and they have rebuilt. And sa pagkakataon pong ito ay merong pagsamba sa templo. Kasi baka magtaka kayo, bakit merong templo tapos sinira ito ni Nebuchadnezzar? Itinayo pong muli ito. Although the temple was functioning, ang puso po ng mga tao ay malamig sa Diyos. They have temple worship, but their hearts are cold and far toward God. The priests who serves in the temple were corrupt. They offer blemish sacrifices. And ang pag-offer po ng blemish sacrifices, it shows contempt for the altar of God. People were unfaithful during this time. Makikita po natin sa Malachi chapter 2 verses 10 up to 16. People were unfaithful, divorcing their wives, marrying pagan women, neglecting the covenant. Sinasabi ko po ito para makita natin yung whole situation. Ang worship po nila had become empty ritual, going through the motions without sincerity in their hearts. They doubt God's justice. Sinasabi nila, meron bang pakinabang ang maglingkod sa Diyos? Sinasabi po nila yun. They complain that the wicked prosper, and while serving God brings no benefit. They neglect their tithes and their offerings. As sabi ng Lord, robbing God and depriving the temple ministry. That's their social condition. That's their spiritual condition. Ang mensahe po, ang pamagat ay honoring God in worship. Yung negative sana ang ilalagay kong pamagat. When worship become worthless. Yung sanang pamagat. Kaya lang, yung mga main points magiging negative din. Anyway, when does worship become worthless? Pwede ba yan? Or worse, when does worship become an abomination in God's sight? Imagine po, ito po yung nakita ko lang na halimbawa. Imagine you're invited to an event by your boss o kaya isang prominenteng tao. In-invite ka sa bahay niya dahil sa isang event na mahalaga sa buhay niya, marahil birthday. And you open the ref sa bahay mo, in-invite ka, you open the ref, find some leftover food, sobra-sobra na pagkain, mga 3 days ago na, inilagay mo sa plastic at dinala mo para ibigay sa kanya as a gift. Matutuwa kaya siya? Alam natin ang sagot. Hindi siya matutuwa.
Ano kaya ang sasabihin niya sa iyo patungkol doon sa iyong pagpapahalaga o hindi pagpapahalaga sa kanyang imbitasyon? Biruin mo, ibibigay mo leftover food from your ref. 3 days ago na. Ibibigay mo gift sa boss mo o kaya sa isang prominenteng tao. Hindi natin gagawin yon. Tama po ba? But in Malachi's day, that's exactly what God's people were doing in worship. Ang Diyos ang nagsabi, no? Kay Malachi na ganito ang higit pa yung ginagawa ng mga taong ito sa kanilang pagsamba sa Diyos. We should honor God in our worship. Ang ating mga puso at ang ating buhay ay dapat magbigay ng papuri at parangal sa Diyos, at ang ating puso at ang ating buhay ay dapat totally dedicated to God as we come to Him in our worship. Kapag tayo po ay pumupunta sa bahay-sambahan ng Diyos, ang sabi, my house will be called a house of prayer. Ang libro po ng Malakay, ito po ay wake-up call sa bayan ng Diyos noon sa mga Israelita. At ako po'y naniniwala kahit sa atin ngayon, ito po ay wake-up call din sa atin. Wake-up call saan? Wake-up call na tayo po ay magsisi of our spiritual apathy. Because then, sa panahon po ni Malakay, they have spiritual apathy. Ano yung spiritual apathy? Ito po ay state of indifference. Walang pakialam. It's as if, ano po yung indifference? Parang wala lang. They lack interest in spiritual matters. They lack interest in faith. They have no devotion to God. It is a spiritual call, to honor God in our worship, to give respect to Him as we worship Him, as we go to the house of God. Ito po ay wake-up call na tayo po ay magtapat una sa Diyos at magtapat tayo sa ating mga relationships. And to look forward to the coming of the Messiah. Kasi dito po sa Malakay, sinabi rin yung pagdating ng tagapagligtas, pagdating ng isang mensahero na magpe-prepare sa pagdating ng Panginoon. Ang Malakay po, ito yung huling libro ng Old Testament. And after this message of God to the people of Israel, or the people of God, after po nito, 400 years, no word from God. No word from God. No message from God. Biruin mo yun, 400 years. Ito ang huling mensahe. Until si John the Baptist ay sumisigaw doon po sa wilderness, repent, for the kingdom of God is at hand. 400 years between Malachi and Matthew. It's a wake-up call to all of us. Una po, ang mensahe ng pamagat, honoring God in worship. First point, parang redundant siya. Sabi niya, honor God. Sa verse 6, tingnan po natin, ang sabi kasi, a son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor, Jumi? If I am a master, where is the respect due me? Ang Panginoong Diyos, He compares Himself to a father and a master. And the father and the master both deserve respect. Alam po ng mga tao na they should respect their fathers. They should respect their masters. And these people know how to respect human personalities. Pero bakit sa Diyos?
Hinahanap ng Diyos. Where is the honor due me? Where is the respect due me? Tinatanong po sila ng Diyos. They were able to honor and respect human personalities like Father and Master. But they were unable to honor and respect God. Tapos nagkaroon pa sila ng argumento nung sinabi ng Diyos, where is the honor due me? The priest, sabi niya, yung mga naglilingkod po sa templo, which are the priest, they show contempt for the name of God. It is you, priest, who show contempt for my name. Tapos magtatanong sila, sasabihin nito ng Diyos, magtatanong sila, itong sabi nila, but you ask, how have we shown contempt for your name? Hindi ba nila alam kung ano ginagawa po nila? How have we shown contempt for your name? The priest, in the time of Malachi, they claimed to serve God, but their actions says otherwise. Iba yung claim nila, iba yung sinasabi nila. Pero yung kanilang action, iba ang pinapakita. Honor God. Sino po ba ang Diyos sa buhay natin? Is He our Master and Lord? Is He our Father? Kung ganoon pala, sinasabi natin, He is Master, He is our Master, and He is our Lord, He is our Father. Kailangan maipakita nga na siya ang ating Master and Lord. Kailangan nga, hindi lamang po ito sinasabi natin sa ating mga bibig, sa ating pagsasalita, kundi ito ay makita sa ating buhay. We honor God in worship. Honor in worship comes from recognizing of who God is in our lives. Sino ba? Siya. Sino ba siya sa ating buhay? Our actions and treatment of God reflects our true view of Him. Naipapakita ba natin sa pamamagitan ng ating mga gawa na siya ang Diyos natin? Naipapakita ba sa ating pag-treat natin sa Diyos, sa ating pagsamba, hindi lamang po sa ating mga pagsabi o mga claims, bagkus doon po sa ating actions and treatment. Ito ba ay nagsasalita ng patungkol sa kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay? Our honor and respect for God, it shows in our love and interest. Interesado ba tayo? Kapag tayo ba ay pupunta, tayo ay sasamba, linggo, excited ba tayo? Nandun ba yung pagnanasa natin na ma-express natin sa Kanya ang ating pag-ibig sa Kanya? Interesado ba tayo sa Kanya? Nandun pa rin ba yung ating pananampalataya sa Kanya, ang devotion natin, na may papakita natin sa pamamagitan ng ating obedience? Our claims, profession of faith should match our hearts. It should match our heart's content. Hindi po yung iba yung sinasabi natin, pagkatapos iba yung ginagawa natin. Si Jesus, kinote po niya ang Isaiah 29 verse 13. Sa Matthew 7, 8-9, sabi niya, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain." So pwede pala that our worship is in vain. Kasi si Jesus mismo ang nagsalita, "They worship me in vain. Their teachings are merely human rules." A person's worship, kahit yan ay sa worship niya sa true God, can be in vain when his heart is far from God. Based on what Jesus said. Hindi po ba?
These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. May God be honored with our lives. May God be honored in what we say, and it will be matched by the fruit of our lives. Amen. Una po, we must honor God. Pangalawa po, in order for us to honor God, we should give our best. Sa verses 7 to 10, but you ask, how have we shown contempt to your name? By offering defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. Ito pong nagtatanong ang Panginoon. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Ang mga tao pong ito, hindi nila inuuna ang Diyos. They show contempt. God rejects defiled worship. Ang mga tao po, dun sa time na ito, they offered blind animals for sacrifice. Hindi lamang po blind, kundi lame. Hindi lamang po lame, diseased animals. Masakit na po, ilaring i-offer. Sabi ng Panginoon, you try offering it, try giving it to the governor. Kung sino ang namumuno sa inyo, try mo ngang i-offer yan. Matutuwa kaya siya, tatanggapin kaya niya yan, tatanggapin kaya niya. Hindi po napaparangalan ang Diyos sa mga leftover. Hindi po napaparangalan ang Diyos sa half-hearted worship or convenience giving. Biruin mo, ibibigay nila yung mga may sakit. Ay, habol ko na lang ito. May sakit, mamamatay na ito bukas. Ito na lang yung i-offer ko. Hindi nila priority ang Diyos. Malayo ang puso nila sa Diyos. Mayroon bang nire-reject na sacrifice ang Diyos? Meron. Kita nga natin kanina, ano po? Sabi niya, they worship me in vain. Why? Because their hearts are far away. Oh, case in point, Cain. Si Cain po, tinanggap ba ang offering o ang pagsamba ni Cain? Hindi. Kasi malayo siya sa Diyos, malayo ang puso niya sa Diyos. Parang marahil ginagawa lang po niya yon para, for the sake of magkaroon ng offering. Malayo sa Diyos. Cain's sacrifice was rejected. Mga Pharisees, tinanggap ba ang worship ng mga Pharisees? Kasi po ang mga Pharisees, ang sabi ay, ang ginagawa po nila, nagpe-pray sila for other people to see. Ginagawa nila para sa outward lang, wala po dito. Ginagawa nila ang paglilingkod, ginagawa nila ang pagsamba para maisabihin ng mga tao na mabuti sa kanila. Outward act of worship, to be seen by men. Tinatanggap ba ng Panginoon? Hindi tinanggap yon. Hindi napiplease ang Panginoon and will not accept defiled sacrifice. Ito po ang
mabigat. Sa verse 10, I want us to open our Bibles if we have our Bibles. Ang sabi po, oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light useless fires on my altar. I am not pleased with you. Isara mo niya yung pasbol na ning templo. Eh nako, sasamba. Nung makanyan mo, yung kaya kayong idala. Hindi ba ganun? Parang ganun yan. Paraphrase natin. He would rather shut the temple doors than for people to offer contaminated offerings. Huwag na kayong pumunta sa temple. Oh, that one of you should shut the temple doors so that you would not light useless fires on my altar. Don't worship if you will just bring dishonoring sacrifices. Hindi lang matutuwa ang Panginoon. Our true worship, our true and proper worship, ay ibigay yung the best natin sa Panginoon, hindi po yung mga leftover. The best of our treasures, the best of our time, the best of our talents. If we still have the strength, gamitin natin ang kalakasan natin kung tayo pa ay malakas, kabataan, gamitin natin yung best years na binibigay pa ng Panginoon sa atin, the best years of our lives, upang paglingkuran ang Diyos. The best, ibigay natin ang the best, hindi po yung mga natitirang oras natin, natitirang treasure natin, o kaya yung mga talent na natin, na inubos na natin sa mundo. Tapos pag wala na tayong lakas, kung hindi pa darating ang Panginoon, doon natin sasabihin, Lord, maglilingkod po ako sa iyo. Praise God for the time that He's still giving us. We should give the best to God, not the leftovers. We should revere Him, in our worship. Ibigay natin yung the best natin, yung puso natin, ituon natin sa Diyos, ipakita natin na sa Diyos yung paggalang natin sa Kanya as we worship. Kapag tayo po ay umaawit, yung mataimtim, marubdob sa ating puso, ninanamnam yung mga lyrics ng mga kanta. Tinutuon ang ating kaisipan sa Diyos. Hinahanap ang presensya at ang pagkilos ng banal na Espiritu in our time of worship. At ang worship po natin ay hindi lang yung pag-awit, kundi yung kabuuan po ng gawain. Ito ay worship, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pakikinig po ninyo, yung ating pagkakaloob, yung ating pag-awit, yung mga panalangin, every detail ng ating pagsamba, ang kabuang yon ay pagsamba. Our true and proper worship is to offer our bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. Ang sabi po ng Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. What is our true and proper worship? To offer our bodies as sacrifice. Give the best that we have. Time, treasure, and talents. Kung ano pa po ang pwede nating maibigay sa Diyos na the best. Hindi po yung leftover. Amen. Amen po ba doon? God does not need our worship.
we need Him. Yun lamang pong mga anghel sa langit. Sinasamba na po ang Diyos. Ano po? Hindi po nagkikrave ang Diyos. This is not about God craving sacrifices or God craving worship. But it is about His people, tayo po, reflecting His worth through our worship. Yun bang sa ating pagsamba ay dinideklara natin that God is worthy. He's worthy of all this. Ano po? At dahil po doon ay tayo ay dinideklara natin ang kadakilaan ng Diyos. Kasi sabi po ng verse 11, "My name will be great among the nations, from where the sun rises to where it sets. In every place, incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations." Kung hindi gagawin ng mga anak ng Diyos, mayroong ibang gagawa. Mayroong ibang gagawa. Mayroong ibang sasamba. Are we giving the best for God? Are we giving the best for Jesus in our worship? Pangatlo po, yung binanggit ko, declaring God's greatness. Ang pangalan po ng Diyos must be lifted up among the nations. Even when His people profane His name, there will be people who will honor Him. Yan pong verse 11. Ano po? He can raise a people who will worship Him. Kung ayaw mo, kung ayaw ko, halimbawa, ako sumamba. He can raise a people that will worship Him. No one is indispensable po. He can raise a people who will worship Him for who He is, and people who will show His worth. And they will declare that God is worthy of our praises, of our worship. My name will be great among the nations, from where the sun rises to where it sets. Alam po ninyo, nangyari ito. We are Gentiles. At tayo po ay sumasamba sa Diyos. Ano po? He will be great among the nations. Ano po? If people will not worship Him, His people, noong time po ni Malakay, yung mga Israelita, mga people of God, nung pong nagko-complain sila, no, nung hindi nila binibigay ang karapat-dapat sa Diyos, God can raise a people. Even, tingnan po natin Luke chapter 19, verses 37 to 40. When He came near the place where the road goes down to the Mount of Olives, the crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Sumisigaw sila. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." They are worshiping. They are shouting praises to God. Ang sabi po ni Jesus, nung sinabi ng mga Pharisees sa Kanya that He should rebuke His disciples, I tell you, He replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Cannot God raise
Worshippers, even the stones, pwede niyang gawin na magpuri ang mga yan. He can raise a people who will worship Him. Angels are worshiping Him already in heaven. Our worship is a privilege po. Our privilege. It should not be a burden. We must always be excited to go to worship God. Kasama ang mga lingkod ng Diyos, kasama ang bayan ng Diyos. Kagaya po nito, dapat maging excited tayo in declaring God's greatness. It should not be a burden. Sa kanila po, nung time na yon, ay ang sabi ng salita ng Diyos, and you say, what a burden, verse 13. Burden sa kanila. What a burden. Nabibigitan sila marahil dun sa kanilang mga sacrifices. Nabibigatan sila sa pagpunta doon. And you say, what a burden. Alam ng Diyos ang sinasabi nila. Sana hindi po burden sa atin ang umawit sa Diyos, ang mag-offer sa Diyos, ang mag-tithes. Hindi burden sa atin yung pumunta dito, kundi tayo po ay nagagalak sa ating pagpunta. Masaya tayo na sumamba sa Panginoon. Masaya tayo na sama-sama tayong nagpupuri sa Panginoon. Our worship should encourage others to worship God also. Nagiging pagpapala yung buhay natin. Ano po? Nakikita nila yung enthusiasm natin. Nakikita yung ating pagmamahal sa Panginoon. Nakikita yung ating pag-awit ay buong puso sa pagpaparangal sa Diyos. At nararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Nakikita sa ating mga mukha ang kagalakan dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu. Worship should declare the goodness and the greatness of God. Amen. At kapag makita ng mga tao, whether kapatid natin yan sa Panginoon, o kaya wala dito, makita nila ang ating pagsamba at makita nila kung paano tayo mamuhay, they will see the greatness of God. They will see the greatness of God in our lives. They will see the greatness of God in the life of the church.